Dwight Howard ang muling pagbabalik niya sa Los Angeles Lakers at Zach LaVine kukunin ang Los Angeles Clippers mula sa Chicago Bulls. Yan ang mga pag-uusapan natin dito sa video na ito. Meron dalawang all-star na matagal nang tinitrade pero walang gustong kumuha. Una pa lang si Zach LaVine ng Chicago Bulls. At natapos naman dito si DeMar DeRozan na napunta dito sa Sacramento Kings. Si Zach LaVine since last season pa siya tinitrade. Kaso wala talagang gustong kumuhang team sa kontrata niya. Hindi yung mismong player. Kahit pa ang problema yung injury prone. Secondary na lang mismo yung pagiging injury prone. Dahil mismong galing kay commissioner, masyasa sa naging resulta sa bagong bargaining agreement na nalimitan ang mga team sa paggastos. Kasama doon yung mga malalaking kontrata ng mga player. Tatlong teams ang pinipigilan ng CBA. Ang Golden State, Clippers at Brooklyn. Sila ang malalaking tax pero nakakagastos pa rin para makakuha ng mga player. Si Zach LaVine ay nakapaglaro lang ito ng 25 games sa nakaraang season dahil sa natamong right foot injury nito. Bagamat sa 10 taon nito sa NBA, sa paglalaro nito sa Minnesota Timberwolves at Chicago Bulls ay nag-average ito ng 20 points, 5 points per game, 4.1 rebounds, 3.9 assists. Dahil hindi na issue yung salary cap sa mga teams at kailangan lang nila magbayad ng tax para makakuha ng player. Ito rin yung naging dahilan kaya umalis si Paul George sa Clippers. At si Klay Thompson naman sa Golden State. Ayaw nila lumagpas sa second tax sa Ekron na mawawalan sa kanila exception. Hindi maititiri basta-basta ng Chicago Bulls si Zach LaVine kahit bagsak presyo na ang kanyang value at dahil naman yan sa kontrata. Pero ngayon nasa rumors na ang Los Angeles Clippers. Hindi problema ng injury prone si Zach LaVine. Ang problema doon yung 3 taong kontrata na natitira sa kanya. 43 to 48 million US dollar pa yon. Isa ang Los Angeles Clippers ang willing magbayad ng tax. Ang pinaka-deal kasi doon ang kapalit ni Zach LaVine. Si Powell, Zubac, PJ Tucker at si Terrence Mann. 4 agad na core player ng LA. Pwede pa sila magsama ng ibang player doon. At hindi naman basta-basta ibibigay ng Clippers ang 4 na lang core player. Ang Bulls kasi, ang goal nila ma-eliminate ang kontrata ni Zach LaVine at makakuha naman ng kapalit kahit papaano. Bakit kasi nila binigyan ng max contract? Ang Clippers, meron pa kasi silang 16 million US dollar na above sila sa second tax. So flexible pa naman ang roster nila since umalis itong si Paul George. Kailangan pa naman mag-antay ng Clippers until December para mawala ang restriction sa mga bago nila makukuha ang player. Kung magkakasundo sila sa agreement na ito ng Chicago Bulls at LA Clippers at siguradong matutuloy itong pagkuha nila kay Zach LaVine na magkakaroon dito ng panibagong big 3 sa Clippers na sila James Harden, Kawhi Leonard at si Zach LaVine. Baka maaari ka muna mag-subscribe sa akin channel bilang suporta. Ang susunod naman na pag-uusapan, mga bagong center na maaaring mapagkuha ng isang trade ng Los Angeles Lakers. Sinabi nga dito ni JJ Redick sa kanyang post na plano niyang gagawing balanse ang kanilang lineup sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong sentro na malaki ang pangangatawan at kaya makipagsabayan sa ilalim ng basket. Kung inyong ang titidnan, ang mga team sa West ay marami nga dito yung mga legit na malalaking sentro. Kagaya lamang ng Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, OKC Thunder at isasama mo pa dito ang Memphis Grizzlies. Kaya kailangan din mag-adjust ng Lakers at makipagsabayan dito para ma-improve ang kanilang frontcourt. Yes, tama kayo mga idol ng pagkarinig. Isang sentro na kaya magdomina sa ilalim ng basket. Ang isa sa mga gusto nilang kunin. Dahil plano nga ni JJ Redick na maging solid power forward itong si Anthony Davis para mas ma-stretch pa nila ang kanilang floor. Ito nga si Dwight Howard ang hinihintay din ng kanyang desisyon para muling makabalik dito sa Los Angeles Lakers. Para sa mga hindi nakakaalam mga idol, as of now ay nananatili pa rin unrestricted free agency pa rin si Dwight Howard dahil gusto pa rin naman niya maglaro para sa Los Angeles Lakers. Ito ngayon yung magiging problema ni Rob Pelinka para sa panibagong kontrata ni Dwight Howard para sa pagdagdag ng kanilang roster dahil si LeBron James ay nagpababa ito ng kontrata. Kung inyong matatandaan, naglaro ito ng 205 games sa Los Angeles Lakers at nag-average ito ng 10.7 points, 8.8 rebounds at 1.5 blocks. At isa siya sa nakasama sa kampeonato ng Los Angeles Lakers taong 2020 sa bubble. Ano kaya masasabi nyo dito mga idol? Kung dapat pabakunin ulit ito ng Los Angeles Lakers para sa next season? Paki-comment naman sa section below.